morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong, signing in. San man kayo naroon, ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan, sana ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan, kasama't kapiling ng inyong mga mahal sa buhay. Tara, samahan niyo ko sa maikling oras ng aking pagpo-podcast. Ano ba ang ating pagkukwentuhan ngayon? Ngayong araw na to. Naalala niyo ba yung teacher na nag-viral sa TikTok? Yung nagra-rant siya. Siguro, for those na hindi alam or hindi pa napanood yung nangyari dun sa teacher na nag-viral or yung video ng teacher na nag-viral, ito siya. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong... Alright. Yan. Yan yung hindi ko nabububuin yan yung video ng teacher na nag-rant sa kanyang mga students, no? Ako'y galing din sa pamilya ng actually ano ba ako, second generation yata ako kasi ang lola ko was a professor sa isang prestigious university somewhere out there. No, joke lang. Professor yung lola ko sa isang prestigious university sa Manila, no? And ako, I had a chance na makapagturo din sa same school kung saan doon nagturo ang lola ko. Yes, college. Sa college ako nagturo. Bago ako nag-law, hindi madaling maging professor, hindi madaling maging teacher. Sa totoo lang. And ako naman, nag-estudyante din ako. Alam ko rin naman na hindi rin naman madali maging estudyante, kung lalo na kung ikaw yung estudyante na talagang nagsisikap, no, para makatapos ng pag-aaral. Of course, may mga sacrifices ka rin ginagawa, no, para ma-achieve mo yung goal mo. Same as sa pagiging professor. Hindi kasi ko nakapagturo sa high school. I think high school teacher siya, no. As a professor, of course, mahirap sa amin din na we have to prepare modules or lesson plan, no. And then isasubmit pa namin yun sa department head namin if mai-approve, if not, gagawa ka naman uli ng panibago. So ganun kahirap, no. Hindi natatapos yung araw mo dahil tapos na ang pagtuturo mo. No, you still have to study your own, no, para sa ituturo mo kinabukasan with a little time left, no, para sa sarili mo, di ba? Nakaka-stress, di ba? But since ito yung profession na pinili namin at minahal namin, of course, alam naman namin mga sacrifices din na dapat na aming what do you call this, undergo, mararanasan, no. Anyway, it's not my story to tell.
So, yun. Yun nga, no. Balik na tayo din sa teacher. Wag ako. Balik na tayo din sa teacher na nag-viral, no. So, yun. Nag-viral siya. Nakunan siya ng na-upload yung videos niya, no. Nung first, inaalam ko if yung video na yun, galing, hindi inaalam, sorry for the word. Gusto kong malaman kung yung video na yon ay sa kanya galing or galing sa estudyante. Excuse me. But nung nagpakita siya ng show cause order, no, inamin niya na siya ang sa kanya yung galing yung video, pero hindi siya ang nag-upload. But since naka-live yata yun, wait, mabuti puntahan natin yung balita, no. So ayan, ito, sabi ng teacher di sa show ko sa show course na pinakita na sinabi niya, no. Duterte said the teacher also told her that she was mindful of the DepEd social media policy, but apparently she did not know that she was online when she berated a student. So, sa kanya galing yung video, or hindi siya sa kanya galing. Siya yung kumuha ng video, or nakunan niya yung sarili niya ng video, no. Unaware, no, while she was ranting or berating her students, no. Naintindihan natin siya. Ako, sabi ko nga, nagkwento ako kahit paano sa inyo ng story ko as a professor, no? But I think din may portion din kasi na medyo hindi talaga niya na-control yung emotion niya, na I felt too na medyo sumobra yung pagsalita niya or yung pananalita niya. Kaya nga, because of that, nakarating yan sa DepEd, no? Kaya ano yung naging action ng DepEd? Panoorin natin. These are the facts that we have, no? The regional office has issued a show cause order addressed to the teacher, concerned teacher, giving her 72 hours to submit an explanation why she should not be charged administratively. So that is part of a due process natin doon sa ating administrative rules, rules of procedures in administrative cases. Another one is the principal has already earlier on, even before the issuance of the show cause order, nakapag-issue na rin ng principal ng memo sa kanya para i-explain din ang kanyang side. And just today, meron na ring conference na nangyari between the school head, the teacher, and the school's division superintendent as to what transpired in the conference with the school's division superintendent. Isasubmit yan ng ating superintendent sa regional office. Kasama na yan doon sa explanation din ng teacher after 72 hours. We have identified the teacher already. It is in the National Capital Region, but that is as far as the information that I could give you, kasi kailangan din nating i-protect din yung teacher natin, lalong-lalo na at na-viral yan, and she's been receiving so many bashings and negative remarks. So we also want to protect our teacher na hindi siya ma-subject to like public persecution, if I may say, no. So we have a proper procedure for dealing with these kinds of events. Meron tayong mga DepEd orders na sinusundan, at kung magkakaroon man tayo mag-proceed ito into a further investigation or say formal charge, for example, kailangan din natin ma-establish yung circumstances around the situation or around the video na nangyari. Kasi kung pagbabasehan lang natin yung video as it is, na mukha lang nung teacher nung nandun, merong mga remarks siyang nabanggit that is apparently addressed to certain group of students, and you could also hear in the background may mga naririnig tayong mga bata na nagsasalita, but in this we have to ascertain kung actual conduct of classes ito, class hours ba ito. So that is why we really need to get the side of the teacher as well as the side of the school para ma-establish natin yung mga facts surrounding the case. Well, So, dito, no, yung Department of Education has already issued a show cause order to a teacher over yung viral videos niya, no.
binigyan siya ng 72 hours to explain no why she should not face administrative charges no. So na-locate na rin nila kung taga saan yung teacher, taga NCR nga no. So of course hindi naman nila i-reveal yung pangalan nun kung sino yun, syempre protection na rin yun nung teacher no. So nagkaroon ng administrative process and investigation tungkol dun sa misconduct ng teacher no, tungkol sa teacher's misconduct no. Nagkaroon ang regional office, nag-issue sila ng show cause order to the teacher no. Binibigay siya ng 72 hours no to submit explanation. Ngayon yung principal tsaka yung division superintendent no, isa sila no, kasama sila sa nag-iimbestiga so dun sa pangyari, and they're processing no kung ano yung maaring hakbang na gawin no. Maaring magkaroon ng possible sanction, di ba, tungkol dun sa naging conduct nung teacher. At yun na din naman ang sinabi ng DepEd no, na if proven nga na if yung show cause order na binigay nila no, yung reason dun is hindi naging katanggap-tanggap, and na patunayan nga ng DepEd na nagkaroon ng violation no yung teacher no, ay bibigyan nila ito ng karampatang sanction no, or parusa, either siguro ma-reprimand, ma-suspend, or ma-terminate or matanggal sa kanyang pagiging teacher. Pero dahil dyan, nakarating din naman kay VP Sara no yung naging problema nung viral teacher no. Kaya ang sinabi ni si VP Sara is nasa Cambodia, ma-attend yata siya din ng convention or seminar no, or I don't know if na-invite siya doon no. So yun, sabi ni VP Sara no, at ito naman yung nakalagay sa Daily Tribune, angry teacher escapes DepEd penalty. So there will be no sanction, sabi ni VP Sara. There will be no sanctions or penalty for a female high school teacher who went viral on social media for scolding her students, Vice President and Education Secretary Sara Duterte said, di ba? In an interview in Cambodia, Duterte said she had the teacher's explanation and asked the regional education director to talk to her so she'd slow down whenever she felt angry. So, punta natin yung video, yung interview ni VP Sara sa Cambodia. Panood nyo na yung viral teacher na nag-live, na meron mo ng live sa TikTok. Anong una yung nag-reaction na napanood nyo? And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher. Lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya, and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So there's a need to pause kapag galit yung teacher. So yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty? No? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher
tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. May policy po ba? Huwag yung concern ng iba ay bakit daw po yung live pa yung pagpapagalit rin sa mga bata? Ano pong social media rules po ba ng May DepEd policy for ba ng DepEd? institution? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw po, nakaharap sa kanya mismo yung camera. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam Ma'am, any na naka-online siya. school intervention sa mga bata sa BIS mga ang gagawin ko sa eskwela ng dapat sa children and syempre hindi naman po lahat yun ay makukulit Yes, oo. Meron naman tayong psychological, psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Ayan. So, based sa interview ni VP Sara, no? Hindi napapatawan ng penalty yung teacher, no? Na nag-viral nga. And yes, sinabi ko na kanina, umamin yung teacher na siya yung nakapag-video ng kanyang sarili niya while she was berating or ranting, no, her student, no. So she was caught unaware na naka-online pala siya. So ayun, kaya nga sabi ni VP Sara dito, based na rin sa news, no, na sinabi niya na she should be mindful, or rather ang sabi nga ni ayun, ang sabi nga ni BP Sara dito, no, regarding dun sa pagra-rank niya sa mga student, no, dun sa mga student, no, na rank or na break ni teacher, no, the DepEd will provide psychosocial support for the student who might have felt discomfort because of the teacher's words when she scolded them. So sabi niya, tao lang nga, di ba, may extension or may what do you call this, may hangganan yung pasensya. So she gave advice to take a pause, no, take a deep breath, no, at huwag magturo kapag siya ay stress or siya ay nagkagalit. So regarding sa ginawa ni VP Sara, ito naman ang naging statement at reaction ng Teachers Dignity Coalition, diba? Sabi dito, the Teachers Dignity Coalition welcomed Duterte's decision, saying it views it as a positive development for teachers' plight. Sabi pa nila, it demonstrates some level of empathy from the department from the DepEd leadership towards the teacher. However, this statement should translate to an established policy rather than remain merely a verbal assurance. Yan. Well, at least we heard assurance from VP Sara that the teacher will not be punished, and this statement should suffice for the DepEd regional office adhere to. However, we anticipate that this assurance will be formalized into policy to ensure its application beyond this specific case. No? He said the TDC also long advocated for a review of DepEd child protection policy and amendments to Republic Act 7610. The group believes that concrete actions need to be taken to ensure the protection and welfare of both students and teacher within their educational system. Ano ba yung Republic Act 7610? Ano ba yung Republic Act 7610? Siguro sa iba familiarize. Familiar na kayo dito, di ba?
dahil ito rin yung ginamit na Republic Act sa age of sexual consent, no. Yung Republic Act 7610, no, it is also known as the Special Protection of Children Against Abuses, Exploitation and Discrimination Act, no. The act provides stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination. It also provides sanctions for the commission of these acts and carries out a program for prevention, deterrence, and crisis intervention in situations of child abuse, exploitation, and discrimination. Yan yung Republic Act 7610 na tinatawag, Special Protection of Children Against the Abuse of Exploitation. Yan. So, in summary, no, Vice President and Educational Secretary Sara Duterte stated na there will be no sanction or yung penalties for a female high school teacher, no, na who went viral for scolding or berating or ranting, no, ranting her student, no, on social media, no. Binigyan din dito ni VP Sara na tao lang ang mga guro, and she acknowledged the challenges the teachers face, no, particularly kapag yung klase totoo naman na sobrang laki. Imagine mo, isa lang ang teacher tapos ang estudyante mo 50. Napakahirap nun, no. That's why she directed yung Regional Education Director to counsel the teacher on managing anger and reminded her to pause before reacting. Mahalaga yun you just take a deep breath. No, I've experienced that before. Kailangan siguro baba lang talaga ang pasensya ko. And then, sometimes talaga dumarating din talaga yung punto na medyo lumalagpas ka or halos nasa gutter ka na ng limit mo, no. So pagka ganun you really have to pause, take a deep breath, then count 1 to 10. Yan, it really helps. Try nyo pag medyo na-stress kayo, no? Yung tatawag na stress breathing, yan, makakatulong yan. And then after inhale, you pause, you inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then exhale. Tapos yan, tanggal yan. Yan. I can assure of that. Pero sana, I mean, baka mamaya epektibo sa akin, sa inyo hindi. Pero wala na, no harm naman if you just give it a try, no. And so, nagkaroon din ng, what do you call this? VP Sara also directed yung Regional Education Director, no, yung nga, nasabi ko na, no, to counsel yung teacher na para ma-manage niya yung anger niya, no, or pwede siyang mag-undergo ng anger management test, no, or therapy, no. So in DepEd initially, actually ang DepEd, batay din sa video, sa aking pagkakaintindi, initially they already issued a show cause order, no, to the teacher, but they decided na wag nang bigyan ng penalty dahil nga nag-intervene na ang DepEd Secretary, si VP Sara, nagsalita na, no, and sinabi nga niya na wag nang patawa ng penalty. And also na banggit din ni VP na makapag-provide ng what do you call this, psychosocial support din sa mga student na apektuhan nung pagbibarit ng teacher, no. Sa part naman ng Teachers Dignity Coalition, they welcome Duterte's decision, but hinihimok nila na magkaroon ng ma-formalize yung policies, no, to protect both students and teachers within the educational
or within the education system now. So they also advocate for a review of DepEd's child protection policy, no, particularly nga yung RE 7610, no, yung child protection policy and amendments to relevant laws to ensure the welfare of all involved. So to summarize, no, okay na lahat. At least naging maayos at nagkaroon ng resolution yung nangyaring incident tungkol sa viral teacher, no, yun doon sa nag-viral na teacher sa TikTok. So yun na siguro, again, mahirap maging estudyante, no, magsasalta ko bilang sa part ng tayo naman lahat naging estudyante tayo, no, dun sa mga estudyante na talagang nagsisikap mag-aral, no, mahirap talaga, and maraming sakripisyo rin na ginagawa natin, no, para ma-achieve natin yung goal natin, makatapos tayo sa pag-aaral. At the same time, mahirap din maging teacher, lalong-lalo na minention nga ni VP Sara, no, isa ka lang teacher, tas ang laki-laki nung bilang ng mga estudyante mo. Hindi biro po yun. Yung magsalita ka lang na napakatagal, no, at makikita mo yung mga estudyante mo, some of them are attentive, some are not, di ba? Habang nagsasalita ka, yung iba nagkukwentuhan sa likod, di ba? So napakahirap ng ganon, and considering pa ng mga lesson plans and marami pang task at hand ang mga teacher, and some of them also may mga pamilya din, so siguro nagkapatong-patong na. But then, since ito yung profession na pinili natin at minahal, siguro we're going to try our best, di ba, na ma-overcome yung mga nararanasan natin para magawa naman natin yung tungkulin natin bilang pagiging guro or pagiging professor, di ba? Sabi nga tao lang tayo, di ba? Dumarating din sa point na talagang what do you call this, yung patience natin medyo minsan what do you call this is hindi na natin na-extend pa, no, minsan, so sometimes bigla nagkakaroon ng outburst, no. So siguro pagka ganon yun, take a deep breath, diba, count 1 to 10, inhale and then exhale out loud, and yun, siguro makatulong yun para at least makalma tayo ng konti. Yan ang ating latest news mula kay Mang Temyong. Ayan. So again, thank you kay VP Sara, no, sa pagtugon niya, immediate solution dito sa nangyari sa viral teacher, no, or teacher na nag-viral. Ano bang tama? Well, ano man yun, pero let's thank VP Sara sa kanyang immediate response, no? So before we end, again, I'm inviting each and everyone to please watch yung aming live podcast ni I Am Shanwin, or ni Shanwin Ipanyero, sa The Discourse Digest with Mang Temyong and I Am Shanwin. That's every Sunday 9 p.m. Yan. I hope sana this Sunday magkaroon kami ng LS. Yan kung hindi magkakaroon ng ano pang kasi minsan may mga importanteng biglang dapat harapin. But I hope sana makasama namin kayo next Sunday.
What would be the topic? Hindi ko pa alam. Hindi pa namin napag-usapan ni Panyero yung tungkol sa topic. But then, sabi ko nga, sana sa Sunday, 9 p.m., makasama namin kayo sa The Discourse Digest with Mang Temyong and I am Shanbin. And of course, palambing na rin, paki-like, subscribe, and share nyo na rin yung mornings and late nights with Vince and Ira. Yan, kasama ko po dyan si Dr. Ira. And then, also please like, share, subscribe itong The Viewpoint with Mang Temyong. Yan. So, meron pa ba? Ayun, yung Mang Temyong FB page, paki-like and share nyo na rin po. Nakalimutan kong i-post dito pero maybe next time, no? So, ayan. Again, good morning to each and everyone. May God bless us all and have a pleasant day ahead. So, Mang Temyong, bye!